Marshall Pick, Kabanata 5517. Anong ginagawa ninyong lahat noong wala ako? Ang mga pinagmulan ng mga Divine Spirit na ito ay medyo kakaiba. Hindi sila kabilang sa Northern Pass o sa Divine Spirit Ancestral Land. Matapos makipag-ugnayan sa kanila ng ilang sandali, ang mga Divine Spirit na ito ay partikular na tumawag kay Hua Qing simula sa High Heaven Palace. Ang High Heaven Palace ay hindi nang ahas na maging pabaya, kaya agad na humakbang si Hua Qingxi. Sa huli, nalaman niya na ang mga Divine Spirit na ito ay inilabas niyang kay mula sa Great Cosmological Realm. Nang kumalat ang balitang ito, natuwa ang buong human race. Sa ngayon, ang human race ay nahaharap sa kakulangan ng tropa, kaya ang biglaang pagpapakita ng daang Divine Spirit na ito ay walang alinlangan na magbibigay ng malaking tulong sa human race. Inakala ng lahat na ito ay isang malakas na pampalakas. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, ang mga Divine Spirit na ito ay walang anumang intensyon na makipaglaban sa tabi ng human race pagkatapos makarating sa Star Boundary. Sa halip, nanatili sila sa Star Boundary, umaasa sa kanilang katayuan bilang mga Divine Spirit upang kumilos ng mayabang. Sa huli, si Fu Guang, na nag-iisa para gumaling, ang humakbang at walang awa na nagbanta sa kanila, na naging dahilan upang pigilan nila ang kanilang sarili. Si Hua Qingxi ay namagitan din sa pagitan ng daang ito o higit pang mga Divine Spirit na nagmula sa Great Cosmological Realm, kaya halos hindi sila magagamit. Gayunpaman, hindi nila iginagalang ang utos ng sinuman, kaya kung mayroong anumang bagay na kailangan nilang gawin ng human race, kailangan nilang pag-usapan ito ng maaga. Kung pumunta sila o hindi, nasa kanila na. Bagamat marami sa mga Divine Spirit na ito ay hindi kasing lakas ng kanilang inaasahan, ang daang Divine Spirit na ito ay isang puwersa pa rin na dapat isaalang-alang. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga Divine Spirit ay nakaayos sa ilang mga pangkat. Wala silang pananagutan sa pagbabantay sa anumang larangan ng digmaan, ngunit kung ang anumang teritoryo ay nasa matinding kahirapan, ipapadala sila ng punong tanggapan upang tulungan sila. Sa ganitong paraan, maipapakita nila ang kanilang pinakamalaking lakas. Noong nakaraan, may ilang beses na halos masira ang linya ng depensa ng human race, ngunit ang mga Divine Spirit ay biglang lumitaw at iniligtas ang sitwasyon. Masasabing malaki ang naging papel ng mga Divine Spirit sa pagpapahintulot sa human race na bahagya na ipagtanggol ang 12-12 ng mga Great Territories na ito. Sa makatuwid, nang marinig niyang sinabi ni Wei Junyang na nagpadala na siya ng mensahe sa punong tanggapan upang humiling ng mga reinforcement mula sa mga Divine Spirit, gamaan ang pakiramdam ni Ouyang Lai. Ngunit hindi nagtagal, muli siyang nag-alala. Maaaring ang mga Divine Spirit na dumating upang suportahan tayo ay nagmula sa Great Cosmological Realm. Kung iyon ang grupo ng mga Divine Spirit, ito ay hindi gaanong maaasahan kaysa sa Divine Spirit mula sa Northern Pass at Divine Spirit Ancestral Land. Umiling si Wei Junyang at sumagot. Hindi ako sigurado. Wala masyadong Divine Spirit sa ngayon, 6 na teams lang sa kabuuan. Kailangang isaalang-alang ng head office ang paglipat ng isa sa Divine Spirit team para tulungan sila. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagbago sa larangan ng digmaan. Bagamat ang frontline ng human race ay nasa isang delikadong sitwasyon, halos hindi pa rin ito nalabanan ang Black Ink Clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, higit sa 12 malakas na aura ang biglang sumabog mula sa buong larangan ng digmaan. Nahuli sa kawalan, ang mga battleship ng human race ay sunod-sunod na nawasak, at ang mga Heaven Opening Realm Cultivator ay sunod-sunod na pinatay. Sa 12-12 ng mga direksyon, ang puwersa ng Black Ink Clan ay sumulong na parang tubig. Si Wei Junyang at Ouyang Lai, na kasalukuyang nagpapagaling ng kanilang mga sugat, ay biglang tumayo, pareho silang nakasuot ng pangit na ekspresyon. Galit na nagmura pa si Ouyang Lai. Ano ang ginagawa ng mga taong iyon mula sa head office? Mahigit 12 territory lord ang dumating para suportahan ang kalaban, ngunit wala talagang balita para sa ating panig. Sa larangan ng digmaan ng Mysterious Nether Territory, kahit na may pagkakaiba sa bilang ng 8th grade human race at Black Ink Clan Territory Lords, walang gaanong pagkakaiba. Nagawa ng magkabilang panig na pigilan ang isa't isa, ngunit ang mga dosenang aura na ito na biglang lumitaw ay lubhang hindi pamilyar. Malinaw, silang lahat ay mga bagong dating na hindi pa lumitaw sa larangan ng digmaan. Bagamat walang gaanong territory lords, lahat sila ay makapangyarihang innate territory lords. Kung bigla silang umatake, malaki ang posibilidad na sirain nila ang defensive line ng human race. Naging pangit din ang ekspresyon ni Wei Junyang nang sabihin niya sa mahinang boses. Maaaring hindi sila nanggaling sa ibang mga territory. Ang ilan sa mga territory lords ay malubhang nasugatan at nawala.
Espekulasyon ng head office na dapat ay bumalik sila sa no return pass para magpagaling. Kung tutusin, maraming high-grade black ink nest doon, kaya mas maginhawa para sa kanila na magpagaling. Itong mga territory lord. Malamang doon sila nanggaling. Sa kasalukuyan, sa iba't ibang larangan ng digmaan, ang matataas na antas ng mga mandirigma ng dalawang lahi ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. Kung may nawawala sa mga territory lords, magiging imposible para sa head office na hindi makatanggap ng anumang balita. Dahil hindi nagpadala ng mensahe ang head office, nangangahulugan ito na wala silang alam tungkol sa hitsura ng dosenang bagong territory lords na ito. Ang mga territory lord na ito ay malamang na nagmula sa no return pass, at ngayong nakapasok na sila sa lugar na ito, halatang gusto nilang talunin ang human race ng mysterious nether territory at sakupin ang great territory na ito. Ang dalawang 8th grade human race master ay wala nang pakialam sa pagpapagaling sa kanilang sarili at sa halip ay lumipad sa langit, bawat isa sa kanila ay nakahanap ng target na pumatay. Kasabay nito, ang aura ng isang 8th grade human race master ay sumabog mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, Wei Jun Yang Manao Yang Lai, alam nilang dalawa na sa pagkakataong ito, malamang na mapapahamak ang mysterious nether territory. Ang mga reinforcement ng higit sa isang dosenang makapangyarihang innate territory lords ay sapat na para durugan ang defensive line ng mysterious nether army. Sa kasalukuyang sitwasyon na ito, ang mysterious nether army ay hindi maaaring umatras anuman ang mangyari. Sa daan patungo sa pag-atres, lalo lang silang magdaranas ng mga casualty. Sa pamamagitan lamang ng pagtataboy sa pag-atake ng Black Ink Clan magkakaroon sila ng pagkakataong umatras. Labanan hanggang kamatayan. Para sa human race, ang ganitong sitwasyon ay nangyari ng napakaraming beses, kaya kahit na ang sitwasyon ay malubha, ang momentum ng hukbo ng human race ay hindi bababa. Biglang nagsimulang magsagupaan ang mga master ng dalawang lahi, at sa suporta ng mga master ng Black Ink Clan, nagsimula na ring sumulong ang hukbo ng Black Ink Clan. Ang hindi mabilang na nakakasilaw na mga ilaw ay nagsimulang kumurap, na nagpapaliwanag sa napakalaking kawalan na ito sa isang nakasisilaw na liwanag. Sa loob lamang ng kalahating araw, mahigit 30% ng 300,000 sundalo ng human race na nakatalaga rito ay bumagsak, at maging ang dalawa sa 8th grade Heaven Opening Realm ay napatay. Bagaman sumabog ang dalawang 8th grade master bago sila mamatay, nasugatan lamang nila ng husto ang kanilang mga kalaban. Wala ni isang innate territory lord ang namatay. Kailan naranasan ng human race ang napakalaking kawalan? Dalawang 8th grade master ang bumagsak, dahilan para mabaliw ang lahat. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, nagluwa si Uyang Lai ng isang subo ng dugo, ngunit hindi siya umatras ni Katie Ting at nagpatuloy sa pag-atake gamit ang kanyang saber. Siya ay nasugatan na at ang kanyang lakas ay wala na sa tuktok, kaya paano siya magiging katapat ng innate territory lord? Dahil sa kanyang kabangisan, medyo nag-iingat ang innate territory lord. Kung hindi dahil dito, matagal na niyang nahuli si Uyang Lai. Gayunpaman, hindi nagmamadali ang territory lord. Ngayon na ang human race ay humihina na, sila ay karaniwang nanalo sa labanang ito, kaya hindi na niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pakikipaglaban kay Uyang Lai. Kahit na kailangan niyang mag-antala, maaari niyang kaladkarin siya hanggang mamatay. Hindi pa banggitin. Kapag inihambing ang bilang ng 8th grade human race at Black Ink Clan territory lords, ang Black Ink Clan ang may ganap na kalamangan. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikipaglaban, ang territory lord na ito ay biglang nagbigay ng nakakalokong ngiti kay Uyang Lai. Nang lumitaw ang ngiti na ito sa kanyang mga mata, hindi napigilan ang puso ni Uyang Lai na tumibok habang palihim siyang nagmumura. Sa sandaling ito, isang matalim na layunin ng pagpatay ang biglang tumakas mula sa gilid, at ang territory lord sa kabilang panig ay umatake din. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, hindi umatras si Uyang Lai, sa halip ay dumura ng isang subo ng dugo sa kanyang mahabang talam, dahilan upang agad itong magpakawalan ng nakakasilaw na liwanag. Habang naglalampasan ang magkabilang panig, bumulwak ang dugo mula sa dibdib at tiyan ni Uyang Lai habang may sugat na hanggang buto sa leeg ng territory lord. Biglang naging malungkot ang mukha ng territory lord. Kanina lang, muntik na siyang mamatay sa talam ng kabilang partido. Isang 8th grade human race. Talagang hindi maaaring maliitin. Dahan-daang lumingon si Uyang Lai at tumingin sa kanyang kalaban. Sa sandaling ito, isa pang innate territory lord ang lumitaw sa tabi niya, ang taong umambas sa kanya kanina lang. Sa one-on-one na labanan, hindi nakalaban si Uyang Lai, lalo na ang isa laban sa dalawa. Kawawa naman. Kudlit, napabuntong hininga si Uyang Lai sa kanyang puso. Kung ngayon lang niya nagawang patayin ang kanyang kalaban, namatay na siya sa isang karapat-dapat na kamatayan,
ngunit ngayon, malamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Paglingon niya sa paligid, nakita niya na kinakaladkad din ni Wei Junyang ang kanyang nasugatan na katawan, nakikipaglaban sa isa laban sa dalawa, nahuhulog sa isang hindi magandang posisyon, na may mas marami pang 8th grade cultivator na nahaharap sa isang desperadong sitwasyon. Pagkatapos ng labanang ito, ilang tao mula sa Mysterious Nether Army ang makaliligtas. Ang mga mata ni Uyang Lai ay malabo na ng dugo, at sa kanyang paningin, ang dalawang territory lords ay malinaw na hindi na handang magaksaya pa ng oras at nagsimula na silang umatake mula sa magkabilang panig. Gusto mo akong patayin? Isasama kita sa baba. Napahalakhak si Uyang Lai nang biglang nabasag ang mahabang talon sa kanyang kamay, na naging libo-libong blade lights na tumatakip sa buong kalangitan. Ito ay isang kayamanan na nilinang niya sa loob ng maraming taon, at ngayon na ito ay nabasag ng mag-isa, ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Ang dalawang territory lord na umaatake ay agad na nakaramdam ng krisis at mabilis na umatras. Sinamantala ni Uyang Lai ang pagkakataong ito para isara ang kanyang unang kalaban at ginamit ang kanyang mga killer moves para talunin siya. Ngunit iyon lang, sa kanyang pag-atake, ang momentum ni Uyang Lai ay mabilis na bumagsak, at pagkaraan ng ilang sandali, paano pa rin siya magkakaroon ng dati niyang momentum. Nang makita ito, alam ng dalawang territory lord na dumating na ang kanilang pagkakataon, kaya ginamit nilang dalawa ang kanilang secret techniques para umatake. Umindayog ang figure ni Uyang Lai at gusto niyang umiwas, ngunit wala siyang magawa. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga, naisip niya na ito ay mabuti. Sa daan-daang taon, ang human race ay patuloy na umaatres, hindi na siya handang umatras. Ang mamatay dito ay maaaring ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Si Uyang Lai ay patuloy na sumobra sa kanyang lakas, na naging sanhi ng kanyang kamalayan upang maging medyo malabo, kaya't siya ay tila nag-hallucinate. Exile. Isang mahinang tunog ang umalangaw nang biglang na-distort ang figure ni Uyang Lai, na parang pumasok siya sa ibang espasyo. Ang mga pag-atake ng dalawang innate territory lords ay direktang tumagos sa malabong katawan ni Uyang Lai, na naging sanhi ng pagluwa nito ng isang subo ng dugo ngunit hindi niya magawang patayin. Nang sila ay tulala, isang makapal na hangarin sa pagpatay ang bumalot sa kanila. Mula sa malayo, isang gintong agos ng liwanag ang palm unit sa kawalan tulad ng isang shooting star, na tumagos sa larangan ng digmaan sa likod ng hukbo ng Black Ink Clan. Saan man ito dumaan, ang buong Black Ink Clan ay nahulog sa kabuluhan. Sa isang kisap mata, ang gintong agos ng liwanag ay dumating sa kanilang harapan. Nag-intertwined ang mga mahiwagang puwersa habang ang isang spearlight ay mabilis na lumawak sa paningin ng isang territory lord. Binalot siya ng aura ng kamatayan, na naging dahilan upang mamatlas sa takot ang territory lord. Nang malapit na siyang mag-counterattack, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo, dahilan para manginig ang kanyang mayamang Black Ink strength. Sa paglabas ng sibat, ang ulo ng makapangyarihang innate territory lord ay direktang tinusok at nalanta ang kanyang aura. Ang biglaang pagbabago ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nagbago ang mukha ng ibang territory lord. Pagtingin niya, nakita niya ang isang malamig na mukha na binata na dahan-daang binawi ang kanyang sibat. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, nag-iba-iba ang espasyo sa paligid niya at ang malubhang na sugatan na lalaki sa 8th grade sa tabi niya ay nawala ng walang bakas. Nang magtama ang kanilang mga mata, malamig na nagtanong ang binata. Ano ang ginagawa ninyong lahat noong wala ako? Sa sandaling matapos siyang magsalita, nag-freeze ang espasyo at halos umalis na ang kaluluwa ng innate territory lord sa kanyang katawan. Isang 9th grade human race. Hindi ba nila sinabi na ang tanging dalawang 9th grade master ay napigilan? Saan nagmula ang 9th grade master na ito? Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, ang kabilang partido ay nagkaroon lamang ng aura ng isang 8th grade heaven opening realm, na naging dahilan upang medyo nalito ang territory lord. Ang 8th grade heaven opening realm ay maaaring agad na pumatay ng isang innate territory lord. Anong klaseng biro ito? Martial Pick, Kabanata 5518. Talagang basura. Sa lumulutang na kontinente sa front lines ng Mysterious Nether Territory, biglang lumitaw si Uyang Lai. Sa sandaling ito, siya ay nasa sobrang awa, ang kanyang katawan ay puno ng dugo at ang kanyang aura ay napakagulo. Ang sunod-sunod na pakikipaglaban sa innate territory lord ay naubos halos lahat ng kanyang lakas, na naging sanhi ng pagkagulo ng kanyang kamalayan at maaaring makatulog siya anumang oras. Ang ganitong mga pinsala ay aabutin ng hindi bababa sa isang taon o higit pa upang mabawi. Ito ay nagkakahalaga ng pagdiriwang na siya ay nakatakas sa kamatayan, ngunit hindi niya alam kung paano siya nakaligtas o kung bakit siya nagpakita dito.
Naalala niya ang pamilyar na boses na narinig niya ngayon, nahulaan niya ang mahina. Pinilit niyang tumangala sa langit. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakikipaglaban sa innate territory lord na tumambanggan sa kanya. Ang batang ito talaga. Nanginig ang puso ni Uyang Lai. Ngayon pa lang, handa na siyang mamatay, ngunit sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, ang espasyo sa paligid niya ay nasira. Malinaw niyang naramdaman na parang pumasok siya sa ibang espasyo, at dahil dito kaya niyang nakaligtas sa mga pag-atake ng dalawang territory lords. Space technique. Itong brat lang ang makakagawa ng ganyan. Kung bakit siya biglang sumulpot sa lumulutang na kontinente na ito, maliwanag na dahil ginamit niya ang ilang uri ng kakayahan sa espasyo para ay teleport siya rito. Buti na lang andito ka. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Uyang Lai at naupo sa lupa, sa wakas ay hindi na nakayanan, mabilis na dumulas ang kanyang momentum. Sa pagtingin sa larangan ng digmaan, biglang nakaramdam si Uyang Lai ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso nang makita niya ang innate territory lord na inaatake ni Yang Kai. Kailan pa naging masaya ang lahat dahil sa itsura ng batang ito. Para bang kasama siya rito, tiyak na hindi mauuwi sa pagkatalo ang labanang ito. Napangiti siya nang wala sa sarili. Siya at ang iba pang matatandang fogey ay talagang basura. Pagkatapos ng paglilinang ng napakaraming taon, kailangan pa nilang umasa sa isang junior. Bilangin ang oras nang siya ay nasa no return pass, 2 beses na siyang nailigtas. Honoured Master, inumin mo ang iyong gamot. Isang boses ang biglang tumawag mula sa kanyang tabi. Nilinggan ni Uyang Lai ang kanyang ulo at nakita ang kanyang mahalagang disipulo na gumagapang sa tabi niya, may hawak na bote ng jade sa kanyang kamay. Sa loob ng bote ay halatang isang mahalagang healing pill. Medyo malala din ang mga sugat ni Gang Lian, at may malaking sugat sa kanyang baywang na halos maputol siya sa kalahati. Kung hindi dahil sa matinding sugat niya, hindi siya outrez. Ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang nalulungkot na kalagayan ng kanyang disipulo, at pagkatapos ay sa kahangahangang paraan ni Yang Kai, hindi napigilan ni Uyang Lai na mapabuntong hininga. Talagang basura. Ang disipulo niyang ito ay napakatalino, kung hindi siya makapasok sa kanyang mga mata, tinanggap siya bilang isang disipulo at maingat na inaalagaan siya sa loob ng maraming taon. Ngayong isa na siyang 7th grade Heaven Opening Realm, talagang outstanding siya, ngunit kung ikukumpara kay Yang Kai, ano siya? Bakit hindi niya naisip na kunin si Yang Kai sa ilalim ng kanyang pakpak? Si Gang Lian ay mabait na umakyat upang maghatid ng gamot sa kanyang Honoured Master, sa pag-aakalang ito ay isang pagpapakita lamang ng pagmamahal sa pagitan ng guro at disipulo, ngunit pagkatapos marinig ang komento ng kanyang master, agad siyang nakaramdam ng pagkalito. Honoured Master, ang bilis ng paglilinang ng disipulo ay napakabilis. 200 taon sa Emperor Realm, 100 taon upang paikliin ang Dowsil, 100 taon upang makapasok sa 6th grade Heaven Opening Realm, at pagkatapos nito, wala pang 1,000 taon upang makapasok sa 7th grade, ito ay tumagal lamang. Sa kanya ng 1,500 taon upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Ang isang 7th grade Heaven Opening Realm cultivator sa edad na ito ay bihira kahit sa buong 3,000 mundo. Ngunit ngayong nasuri na siya ng kanyang Honoured Master bilang walang silbi, sumakit ang puso ni Gang Lian. Sai, kalimutan mo na, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay kasing tarante ng maliit na batang iyon, hindi kita mapipilit. Muling bamantong hininga si Uyang Lai bago kinuha ang tableta mula sa kamay ni Gang Lian at nilunok ito. Kung ang kanyang disipulo ay isang henyo, kung gayon si Yang Kai ay talagang isang halimaw, pinisil ni Gang Lian ang isang ngiti, lalo pang nasaktan. Sa sandaling ito, umalangaw mula sa larangan ng digmaan ang tunog ng pagbagsak ng isa pang innate territory lord. Tumangala si Uyang Lai at tuwang-tuwa na sumigaw. Mabuting gawain. Gaya ng inaasahan, si Yang Kai ang pumatay sa innate territory lord ang umambas sa kanya. Mula sa sandaling lumitaw si Yang Kai hanggang ngayon, 30 paghinga lamang ang lumipas, at 2 makapangyarihang innate territory lords ang napatay. Pakiramdam niya ay mas malakas pa ang batang brat na ito kaysa noong una niya itong nakilala sa labas ng No Return Pass. Honoured Master, tumingin ka doon. May napansin si Gang Lian na kakaiba at itinuro ang kanyang daliri. Tumingin si Uyang Lai at nakita na ang likod ng hukbo ng Black Ink Clan ay biglang naging sobrang gulo. Sa ilalim ng takip ng makapal na Black Ink Strength, maraming araw at buwan ang bumangon sa kalangitan. Sa ilalim ng pag-iilaw ng mga sinag ng liwanag na ito, hindi mabilang na kakaibang mga nilalang ang sumugod mula sa likod ng hukbo ng Black Ink Clan at sinira ang kanilang porma sayon. Small Stone Race. Nagliwanag ang mga mata ni Uyang Lai, mabilis na naunawaan na dapat itong dalhin ni Yang Kai.
Si Yang Kai ay may isang malaking bilang ng small stone race sa kanyang pag-aari, kaya ang mga human race master ay halos isa o dalawang bagay tungkol sa kanila. Kung tutusin, maraming aktibong miyembro ng small stone race sa iba't ibang larangan ng digmaan, na lahat ay iniregalo sa kanila ni Yang Kai. Mayroon ding ilan sa Mysterious Nether Territory battlefield, ngunit hindi marami sa kanila. Matapos ang napakaraming taon ng pakikipaglaban, ang bilang ng mga miyembro ng small stone race na ipinadala ni Yang Kai ay hindi maliit. Tunay na kapakipakinabang ang small stone race laban sa Black Ink Clan, ngunit ang kanilang kahinaan lamang ay mahirap silang kontrolin, at ang kanilang mga lakas ay malaki ang pagkakaiba-iba. Sa mga tuntunin ng average na lakas ng pakikipaglaban ng iba't ibang hukbo, ang hukbo ng human race ay higit na lumampas sa Black Ink Clan, at ang hukbo ng Black Ink Clan ay higit na lumampas sa small stone race. Bilang resulta, kahit na ang small stone race ay may malaking bilang ng mga miyembro, ang bawat labanan ay magreresulta sa isang malaking pagkatalo. Kalahating taon na ang nakalipas, nakalkula ng punong tanggapan na nagbigay si Yang Kai ng mahigit 30 milyong miyembro ng small stone race, ngunit 13 milyon na lang ang natitira. Ang natitirang 17 milyon ay lahat ay nawasak ng Black Ink Clan. Sa loob lamang ng ilang dosenang taon, 17 milyon ang nawala, ito ay isang nakakatakot na numero. Kung ang human race ay nakaranas ng napakalaking pagkawala, matagal na silang nalipol. Sa panig ng Mysterious Nether Territory, ang small stone race ay may halos 1 milyong sundalo, kasama ang milyong malakas na hukbo ng human race, na may kabuuang 2 milyong sundalo. Gayunpaman, mayroon lamang 400,000 miyembro ng small stone race sa frontline battlefield. Ang iba pang miyembro ng small stone race ay nakakalat sa likurang base o ilang iba pang pangalawang battlefront. Kung hindi, sa 300,000 malakas na hukbo ng human race, maaaring hindi nila may pagtanggol ang frontline battlefield na ito. Pagkatapos ng mahusay na labanang ito, tinatayang wala nang matitira sa 400,000 small stone race dito. Ngunit ngayon, sa likod ng hukbo ng Black Ink Clan, ang araw at buwan ay pumailan lang sa kalangitan, ang kanilang ningning ay nagpapaliwanag sa halos kalahati ng Mysterious Nether Territory. Ilang miyembro ng small stone race ang naroon? Milyon-milyon. 10-10 milyon. Hindi alam ni Uyang Lai at ng kanyang alagad, ang alam lang nila ay may malaking problema ang Black Ink Clan sa Mysterious Nether Territory. Sumunod ka sa akin para patayin ang kalaban. Biglang kumulo ang dugo ni Uyang Lai habang tumatayo, umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Nagulat si Gang Lian. Hanord Master, mangyaring huwag kang padalos-dalos. Kasalukuyan kang malubhang nasugatan at ang iyong lakas ay wala pang 10% ng iyong orihinal na lakas, paano ka magpapatuloy sa paggalaw? Dapat mong mabilis na gamutin ang iyong mga sugat. Hinampot siya ni Uyang Lai sa ulo. Sapat na kalokohan, alam ng Old Master na ito ang sarili niyang sitwasyon. Kung hindi ko kayang pumatay ng Territory Lord, hindi dapat maging problema ang pagpatay sa ilang feudal lords, bilisin mo. Pagkasabi niya nun, lumipad siya. Hindi nakaimik si Gang Lian. Nang makitang umakyat na ang kanyang master, sumunod na lamang siya. Sa likod nila, biglang sumabog ang small stone race, at nalanta ang dalawang innate territory lords na aura sa larangan ng digmaan. Ang lahat ng ito ay nangyari pagkatapos na ang gintong liwanag ay pumasok sa larangan ng digmaan. Paanong hindi alam ng Black Ink Clan na dumating ang isang nangungunang master mula sa human race at kinakatay ang mga territory lords na parang mga manok? Naging sanhi ito ng marami sa mga territory lords na parehong nagulat at nagalit. Sa pagkakataong ito, mahigit 100 nakatagong territory lords ang biglang lumitaw. Ang Black Ink Clan ay nagplano na ganap na sakupin ang Mysterious Nether Territory, ngunit nang ang sitwasyon ay pumapasok sa kritikal na yugto, ang isang hindi inaasahang pangyayari ay biglang naganap. Paano ito tatanggapin ng territory lords? Ang malalakas na divine senses ay lumipad sa himpapawid habang ang territory lords ay hindi alam kung atres o magpapatuloy sa pag-atake. Bago pa sila makaisip ng countermeasure, biglang nawala ang aura ng isa pang territory lord. Sa pagtingin sa direksyon kung saan nawala ang aura, nakita nila ang 8th grade human race cultivator na nakatayo ng buong pagmamalaki sa kalangitan, nakatingin sa lahat. Napatay na ang ikatlong territory lord. Ang tatlong territory lord na ito ay napatay lamang sa kalahating tasa ng oras ng tsaa. Paano nang ahas ang mga territory lord na mag-alinlangan? Sa takot na sila ang susunod na malas, lahat sila ay umungal at umatras. Matapos matanggap ang kanilang mensahe, nagsimula na ring umatras ang hukbo ng Black Ink Clan. Sa ganitong pagkakataon, paanong hindi ito makikita ng mga may karanasang sundalo?
Nang hindi na kailangan ng utos ng 8th grade, lahat sila ay humabol sa kanila. Sa ilang sandali, ang hukbo ng Black Ink Clan ay nahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung saan ang Human Race at Small Stone Race ay nagsanib puwersa sa pag-atake. Ang figure ni Yang Kai ay kumikislap pabalik-balik sa larangan ng digmaan, at saan man dumaan ang kanyang sibat, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding casualty. Hindi na niya muling pinatay ang Territory Lord, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hindi niya kaya. Ang paggamit ng soul-shattering spike ng 3 beses sa maikling panahon ay limitasyon na niya. Sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa ay napunit at siya ay nasa matinding sakit. Kung gagamitin niyang muli ang soul-shattering spike, maaaring mawalan siya ng malay tulad ng ginawa niya sa labas ng Celestial Phenomenon C. Kung hindi ginagamit ang soul-shattering spike, magiging mahirap para sa kanya na pumatay ng isa pang innate territory lord sa kanyang kasalukuyang estado. Dahil iyon ang kaso, papatayin niya ang ilan sa iba pang Black Ink Clan cultivator. Sa isang pincer attack, ang hukbo ng Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo, ngunit ang Small Stone Race ay kumilos lamang ayon sa instinct. Bagamat totoo na matapang sila pagdating sa pagpatay sa mga kalaban, wala silang diskarte. Hindi naging mahirap para sa hukbo ng Black Ink Clan na makalusot sa kanilang blockade, kailangan lang nilang magbayad ng presyo. Ang walang katiyakang sitwasyon ng Human Race ay biglang nabaligtad, at ang World Force ay nag-interweave, naglalabas ng mga sinag ng liwanag. Nanalo ang Human Race sa labanang ito. Ngayon, ito ay isang bagay lamang kung gaano karaming mga kaaway ang maaari nilang patayin. Ngayong napagdesisyonan na ang sitwasyon, lahat ng mga 8th grade Human Race Master ay nagalak. Kalahating oras na ang nakalipas, halos tiyak na ang pagkatalo ng Human Race. Naisip pa nila na isuko ang lahat ng puwersa ng Small Stone Race para protektahan ang pangunahing puwersa ng Human Race, ngunit lahat ng ito ay nagbago dahil sa pagdating ng isang tao. Sa isang kisap mata, ang hukbo ng Human Race at ang Small Stone Race ay nagtipon at hinahabol ang kalaban sa daan-daang milyong kilometro. Sa daan, ang Black Ink Clan ay nawalan ng marami sa kanilang mga sundalo. Sa sandaling iyon, biglang tumibok ang puso ni Yang Kai at ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Mayroong isang pamilyar na aura na pagbabago-bago. Mabilis siyang nag-flash sa kawalan at agad na lumitaw sa isang battleship. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang maraming pamilyar na mukha, ang iba ay kaakit-akit, ang iba ay malamig, ang iba ay marangal. Ang kanyang biglaang paglitaw ay nagulat sa lahat ng nasa battleship, ngunit matapos makita ng malinaw ang kanyang mukha, lahat ay nagpahinga. Si Yang Kai ay may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Marshall Pick, Kabanata 5519. Bumalik na ako. Ang mga cultivator sa battleship na ito ay pawang mga babae, wala sa kanila ang lalaki, at karamihan sa kanila ay ang pinakamalapit na tao kay Yang Kai. Ngayon lang din niya napansin ang pagbabago-bago ng kanilang lakas at sumugod siya. Ang pananabik sa kanyang puso ay lumundag na parang tidal wave. Sa sandaling ito, marami siyang gustong sabihin, ngunit ang tanging nasabi niya ay, "Bumalik na ako." Oo, bumalik siya. Halos 1,000 taon na ang nakalipas mula noong umalis siya sa Black Territory, at sa wakas ay nakabalik na siya. Kung bibilanggan mo ang mga taon na ginugol niya sa Celestial Phenomenon C, ito ay halos 5,000 taon na. Bagamat medyo nanghihinayang na hindi siya nakabalik na may tagumpay, bumalik pa rin siya. Noong nakipag-away siya sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield, naisip niya ang eksenang ito ng hindi mabilang na beses, ngunit ngayon, ang kanyang hiling ay natupad sa wakas. Tuwang-tuwang sumugod si Yuraming habang iniunat ni Yang Kai ang kanyang mga braso, naghihintay na mahulog siya sa kanyang yakap. Gayunpaman, ang Demon Saint na ito mula sa Succubus Clan ay nalampasan si Yang Kai at nagpadala ng isang divine ability, na naging dahilan upang mahulog sa miserableng estado ang tumatakas na miyembro ng Black Ink Clan. Ang kasalukuyang Yuraming ay nagkaroon din ng paglilinang ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sapat na kalokohan, mas mahalaga ang pagpatay sa kalaban. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga braso at nanlamig sa kinatatayuan, ang kanyang ekspresyon ay medyo alanganin. May mali. Kudlit, ang iyong asawa ay hindi bumalik sa loob ng 1,000 taon, ngunit ngayong siya ay bumalik, hindi ba dapat kayong mga babae ay umiiyak sa tuwa, ihulog ang iyong sarili sa aking malawak na yakap at tamasahin ang matagal nang nawala na init at pagmamahal. Ano ang nangyayari? Sa kabilang banda, si Suyan at Jiao ay natigilan, ang kanilang mga mata ay biglang namula, ngunit bago pa sila makapagsalita, si Yuraming ay tumawag. Suyan, Yaor, Luoer, sumunod ka sa akin. Yuer, Huachang, Woner, Chinger,
Manatili kayo sandali, kayong iba, mag-ingat. Nang marinig ito, naging solemn na ang lahat ng ekspresyon ng mga babae at agad silang lumipad. Sa isang iglap, ang 8 babae ay bumuo ng 2 mahusay na pormasayon at nagmamadaling lumabas ng battleship. Ang kanilang battle formation ay ang pinakasimpleng 4 directions array. Ang ganitong uri ng pormasayon na maaaring mabuo ng ilang tao ay napakakaraniwan sa Black Ink Battlefield. Binuo ni Yang Kai ang pormasyong ito kasama ang ilang 7th grade cultivator mula sa Dawn Squad. Bagamat simple ang pormasayon na ito, pinahintulutan nito ang mga taong bumuo nito na makipag-usap sa isa't isa at maaaring magkaroon ng malaking papel sa magulong larangang ito. Sa battleship, mayroon lamang kabuuang 10 tao. Ngayong umalis na ang 8, 2 na lang ang natitira. Pagbati Sectmaster. Sa natitirang 2, yumuko si Luan Baifeng ng may paggalang. Bahagyang tumango si Yang Kai, ipinakita ang dignidad ng isang Sectmaster, itinaas ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan ng seremonya. Mas maaasahan ang mga subordinate na ito. Ang mga asawa ay nagre-rebel, ngunit naiintindihan ni Yang Kai. Iniwan niya sila ng halos 1,000 taon, kaya sinong hindi makakaramdam ng sama ng loob? Kung tutusin, lahat sila ay babae. Young Master. Mahinang tawag ni Yuhi, nabulunan ang boses nito. Si Yang Kai ay humakbang pasulong at hinimas ang kanyang ulo, nakangiting sinabi niya. Hindi masama, 7th grade ka na, hindi ka pa nagpapabeya sa iyong paglilinang sa mga nakaraang taon. Hindi lang si Yuhi ay isang 7th grade, ngunit ang 10 babae sa battleship na ito ay pawang 7th grade. Hindi na kailangang sabihin, sina Yuhi at Luan Baifeng ay parehong nakaabot sa 6th grade noon. Sa mga taon na nawala si Yang Kai, ito man ay ang Voidland o High Heaven Palace, ni isa sa kanila ay walang kulang sa cultivation resources. Bukod dito, mayroon ding World Tree clone sa Star Boundary. Para sa mga Heaven Opening Realm cultivator tulad ni Yuhi at Luan Baifeng, kahit na ang mga benepisyo ng World Tree clone ay walang silbi, maaari pa rin itong mapataas ang kanilang bilis ng paglilinang. Si Yu Roming at ang iba pang mga kababaihan ay direktang umabot sa 6th grade sa kanilang mga unang taon. Ang mga babaeng ito ay maaaring ipinanganak sa Cave Heaven Paradise o may makapangyarihang mga taga-suporta, o naging mga disipulo ng 8th grade Divine Monarchs. Nang walang kakulangan sa mga mapagkukunan, ang kanilang paglilinang ay natural na umunlad ng mabilis. Ang pangkat na ito ng 10 ay isa sa kanila, halatang may inayos. Walang team ang nagkaroon ng ganoong team. Sa 10 7th grade masters na nagtutulungan, kahit na dumating ang Territory Lord, maaari pa rin silang makipaglaban. Ito marahil ang dahilan kung bakit wala ni isa sa mga babae ang nasugatan. Noon, napansin din ni Yang Kai na medyo espesyal ang battleship nila. Sa mga tuntunin ng edad, si Yuhi ay mas matanda kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, nang makilala siya ni Yang Kai, isa na siyang 5th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, pagkatapos ng paghaplos ni Yang Kai sa ulo ng ganito, hindi na napigilan ni Yuhi, ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi habang nakatitig siya kay Yang Kai nang nakangiti. Patayin. Sa harap ng battleship, sumigaw muli si Yu Roming, hindi nagpapakita ng anumang awa, ang kanyang layunin sa pagpatay ay pumupuno sa hangin habang kinakatay niya ang mga cultivator ng Black Ink Clan. Itong mabahong lalaking ito, kahit sa panahong ito, hindi pa rin niya nakakalimutan ang tungkol sa mga bulaklak, sadyang hindi niya alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Kudlit, yumuko muli si Yang Kai. Senior, salamat sa iyong pagsusumikap nitong mga nakaraang taon. Bahagyang nang inig ang battleship nang umalangaw ang isang matandang boses, na may bahid ng panunuya. Hindi pagod ang Old Master na ito, ngunit, maaaring kailangan mong magtrabaho ng husto. Ang battleship na ito ay hindi isang tunay na battleship, ngunit isang incarnation na nagbago mula sa katawan ni Bishi. Parang battleship lang. Siyempre, ang pagkakatawang taon na ito ay walang lakas ng pangunahing katawan ni Bishi, ngunit ito ay katumbas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm cultivator, kaya tiyak na hindi ito mahina. Higit pa rito, si Bishi ay pinakabihasa sa depensa, kaya sa proteksyon ng battleship na ito, si Yu Roming at ang iba pa ay hindi mahihirapan. 10 7th grade at isa sa mga pagkakatawang taon ni Bishi. Ang ganoong kombinasyon ay sapat na upang dominahin ang anumang larangan ng digmaan, basta't hindi sila gumawa ng inisyatibo upang pukawin ang mga innate territory lords na iyon. Hindi niya alam kung sino ang namamahala sa hukbo ng teritoryong ito, ngunit malamang na pamilyar sila sa isa't isa at alam kung gaano kahalaga si Yang Kai, kaya naman inayos nila na magkatuluyan ang kanyang pamilya. Naalala ni Yang Kai ang pabor na ito. Paglingon,
sinabi ni Yang Kai. Pag-uusapan natin ito mamaya, gusto kong hilingin kay senior na magbantay. Nang matapos siya sa pagsasalita ay agad siyang umabant. Hindi niya sinasadyang tulungan si Yu Raming at ang iba pa na patayin ang kanilang mga kaaway, sa halip ay nagpatuloy sa pag-atake. Sa ilalim ng pagkakakulong ng mga imahe ng sibat, ang tumatakas na Black Ink Clan ay parang papel, na hindi makatiis ng isang suntok. Paminsan-minsan, ang ilan sa kanila ay nakakalusot sa lambat, ngunit lahat sila ay madaling makitungo ni Yu Raming at ng iba pa. Ang dakilang hukbo ng human race at ang mga puwersa ng stone race ay humahabol sa kalaban, at ang buong larangan ng digmaan ay naging purgatorio. Sa isang punto, isang mahabang alulong ang umalangaw mula sa isang lugar sa larangan ng digmaan. Umalis. Malakas na sigaw ang umalangaw mula sa buong larangan ng digmaan. Sa wakas ay huminto ang humahabol na hukbo ng human race, hindi na nakapagpatuloy sa paghabol. Kung magpapatuloy sila, ang human race ay magdurusa ng malaking kawalan. Napilayan na ng labanang ito ang hukbo ng Black Ink Clan mula sa Mysterious Nether Territory, kaya maganda na ang mga resulta. Hindi nila maasahan na tapusin ang buong Black Ink Clan sa isang iglap. Kung talagang pipilitin nila ang Black Ink Clan na lumaban hanggang kamatayan, hindi rin magkakaroon ng magandang panahon ang human race. Ang pag-urong ngayon ay ang pinakamagandang opsyon. Napabalikwas din si Yu Raming at ang iba pa, bawat isa sa kanila ay hinihingal at pawis na pawis, marami sa kanila ay may bakas ng dugo sa kanilang mga katawan, halatang sugatan. Sa ganitong magulong larangan ng digmaan, walang makakatiyak na hindi sila masasaktan, palaging may mga aksidente. Hindi bumalik si Yang Kai. Pinakilos niya muna ang kanyang Sun and Moon marks upang tipunin ang mga labi ng hukbo ng Small Stone Race bago bumalik sa battleship, ngunit walang nagbigay ng pansin sa kanya. Gusto siyang kausapin ni Yuhi, ngunit sadyang pinaghiwalay sila ni Yu Raming. Sai, ang kapal ng pamilya. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso habang isa-isang tinitingnan ang mga babaeng nakaupo na naka-cross-leg, hindi nagpapakita ng kahit katiting na intensyon na bigyan siya ng pansin. Hindi niya maiwasang mamis ang pinakamaamo niyang little senior sister. Kung narito ang kanyang little senior sister, tiyak na hindi niya ito hahayaang mag-isa. Bagamat hindi niya nakita si Xia Ningqiang dito, alam niya sa kanyang puso na si Xia Ningqiang ay hindi dapat nasa battlefield na ito. Hindi siya mahilig makipag-away, at alchemy ang kanyang forte. Sa ngayon, ang hukbo ng human race ay may napakataas na pangangailangan para sa lahat ng uri ng spirit pills, kaya ang mga alchemist tulad ng little senior sister ay tiyak na nasa likod ng ligtas na linya upang pinuhin ang mga spirit pills at ihatid ang mga ito sa mga frontline. Ang gayong mga talento ay hindi maaaring mawala, at ang mga nakatataas sa human race ay hindi madaling payagan silang pumasok sa larangan ng digmaan. Habang umaatres ang hukbo, ilang mga master ng 8th grade ang lumipad, ngunit lahat sila ay tumango lamang ng bahagya kay Yang Kai, walang balak na abalahin siya. Malinaw na alam nila ang tungkol sa relasyon ni Yang Kai at nitong barkong puno ng mga babae. Ngayong nakabalik na si Yang Kai, marami siyang dapat sabihin sa kanyang mga asawa, kaya paano nila siya may istorbo. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay ang kapaligiran sa battleship ay tila hindi tama. Bagamat walang mga labanan o pagpatay, mayroong isang uri ng Azure na kapaligiran na nagpang-inig sa kanila. Palihim na napabulalas sa paghanga, ang swerte ni Yang Kai sa mga babae ay talagang napakabuti. Napakaraming asawa sa kanyang pamilya, at higit sa lahat sila ay mga high-grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ito ay tunay na nakakainggit. Si Luan Baifang ay nakatingin din sa gilid. Sa lahat ng tao sa barkong ito, siya lang ang tagalabas, ngunit hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang isang tagalabas, sa halip ay tinatamasa ang kakaibang kapaligiran na ito. Lahat sila ay nagpapagaling ng kanilang mga sugat, kaya si Yang Kai ay nakaupo lamang na naka-cross-legged at nagpasok ng isang dakot ng mga table tas sa kanyang bibig, tahimik na dinidilaan ang kanyang mga sugat na parang isang sugatang hayop. Nang makita ito, sumakit ang puso ni Yuhi, ngunit bago pa niya magawa ang anuman, iminulat ni Yu Raming ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng masama. Napabuntong hininga si Yuhi. Bagamat nasasaktan ang kanyang puso para sa kanyang young master, tila gustong turuan siya ni Yu Raming ng leksyon, kaya hindi siya maaaring makialam sa mga ganitong bagay sa pamilya. Sa kabilang banda, marami sa mga asawa ang sumunod sa pangunguna ni Lady Raming. Sa desisyon ni Lady Raming, lahat ay makikipagtulungan. Kung iisipin, makabubuting turuan ng leksyon ang young master para hindi na siya laging tumakbo. Matapos lumabas sa loob ng 12 o 20 taon, hindi ito nagtagal. Ngunit,
naglalakbay siya sa 3,000 mundo ng daan-daan o kahit libu-libong taon, at medyo delikado ang paglalakad ng ganito. Sa kawalan, may naglilinis sa larangan ng digmaan at nililinis ang mga bangkay ng mga nasawing sundalo. Ito ay isang tahimik ngunit malungkot na eksena. Habang ginagamot ni Yang Kai ang kanyang mga sugat, tinanong niya si Bishi tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng human race. Pagkatapos ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, daan-daang taon na siyang tumatakbo, hindi nagkaroon ng sandali ng kapayapaan. Hindi pa nga siya nakakasali sa No Return Pass o sa Spatial Territory, kaya paano niya nalaman ang kasalukuyang sitwasyon ng human race? Ngayong nakabalik na siya, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay kumuha ng ilang impormasyon. Natural na sinabi sa kanya ni Bishi ang lahat ng nalalaman niya. Pagkatapos ng mahabang talakayan, nakakuha si Yang Kai ng pangunahing pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon ng human race. Matapos masira ng Black Ink Clan ang daanan sa pagitan ng Spatial Territory at Wind Mist Territory, nagsimulang lumikas ang human race at lumipat patungo sa High Heaven Territory, kung saan matatagpuan ang Star Boundary. Marshall Pick, Kabanata 5520. Nakatanggap lang ng kaunting pinsala. Alam ni Yang Kai ang lahat ng ito. Sa Sidivo Uring Territory, siya ang tumulong sa pagresolba sa pagkubkob ng Black Ink Clan, at siya rin ang nagbigay sa kanila ng Small Stone Clan, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Sa kanyang paglalakbay upang pinuhin ang 2,000 Universe World, nakagawa si Yang Kai ng maraming katulad na bagay. Pagkatapos ng lahat, nagbigay siya ng 10-10 milyong sundalo ng Stone Race, kaya madaling isipin kung gaano karaming puwersa ang kanyang nakatagpo. Karamihan sa mga cultivator ng Great Territory ay lumikas na, pinapanatili ang kanilang lakas habang ang isang maliit na bilang sa kanila ay naharang ng hukbo ng Black Ink Clan sa daan. Ang ilan sa kanila ay tuluyan ng nabura. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Ang Black Ink Clan ay nilusob ang lahat ng 3,000 mundo, kaya walang gaanong cultivator sa iba't ibang Great Territories na maaaring maprotektahan ang kanilang sarili. Ngayong nakatagpo na nila ang hukbo ng Black Ink Clan, mahirap para sa mga cultivator na ito na labanan. Ang Star Boundary ay ang hinaharap na pag-asa ng human race, ang duyan ng Heaven Opening Realm. Ito rin ang panuntunang itinakda ng pamamahala ng upper echelons ng human race para sa paglikas. Kung hindi, bakit pipilitin ng 3,000 mundo, na may napakaraming Great Territory, na pumunta sa High Heaven Territory kung saan matatagpuan ang Star Boundary? Gayunpaman, sa napakaraming puwersang lumilipat, imposibleng lahat sila ay manatili sa High Heaven Territory. Una, ang High Heaven Territory ay walang maraming Universe World upang mabuhay. Siyempre, ang bagong Great Territory ay maaari ding mapawi ang ilan sa pressure. Kung ikukumpara sa High Heaven Territory, mas maganda ang sitwasyon ng bagong Great Domain. Kung ito man ay ang Cultivation Environment o ang Habitable Universe World, ito ay mas mahusay kaysa sa High Heaven Territory. Ang tanging labasan ay nasa High Heaven Territory, at naglagay si Yang Kai ng restriction dito. Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa Jade Pendant na espesyal niyang pino ay mabubuksan ng isa ang pasukan at ligtas na makapasok sa bagong Great Territory. Kaya hanggat ang High Heaven Territory ay nananatiling buo, ang bagong Great Territory ay hindi kailanman masasalakay ng Black Ink Clan. Pangalawa, ang human race ay hindi payag na sumuko ng ganoon lang. Kung talagang susuko sila, kakailanganin lang ng Black Ink Clan na ay target ang High Heaven Territory, na gagawing masyadong passive ang human race. Sa ilalim ng desisyon ng upper echelons ng human race, ang human race ay nagtipon ng malaking bilang ng Heaven Opening Realm Cultivator, gamit ang mga labi ng Black Ink Battlefield bilang isang balangkas upang bumuo ng higit sa 100 hukbo, na may High Heaven Territory bilang sentrong binabantayan ng mga Great Territory na ito. Ang Mysterious Nether Territory ay isa sa mga larangan ng digmaan, gayon din ang Heavenly Wolf Territory, Twin Polar Territory, at iba pa. Sa kasalukuyan, ang Mysterious Nether Territory ay sinasabing mayroong 1,000,000 sundalo ng human race, ngunit sa katotohanan, pagkatapos ng maraming taon ng digmaan, ang bilang na ito ay nabawasan ng husto. Dagdag pa sa mga labi ng Small Stone Race, wala nang ganoong bilang. Sa nakalipas na ilang dekada, ito man ay ang Mysterious Nether Territory o ang iba pang Great Territories, lahat sila ay nakibahagi sa tuloy-tuloy na labanan. Bagamat nagbayad sila ng malaking halaga, sa lahat ng puwersa ng human race na natipon sa 12-dosenang ito o higit pang Great Territory, natiyak pa rin nila na hindi mawawala ang frontline. Ngunit ngayon, lumalala ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, higit sa 100 Territory Lords ang biglang dumating upang suportahan ang Mysterious Nether Territory,
na naging dahilan upang ang hukbo ng human race ay nahuli at nagdusa ng malaking pagkawala. Kung hindi dahil sa biglang pagsulpot ni Yang Kai at pinaikot ang tubig, mahirap sabihin kung nakaligtas pa ba ang Mysterious Nether Territory. Kapag nawala ang Mysterious Nether Territory, mangangahulugan ito ng isa pang malaking pagkatalo para sa human race, isang nakamamatay na dagok sa kanilang moral. Sa kabilang banda, ang pangunahing puwersa ng Mysterious Nether Territory ay mula sa Great Evolution Army, Great Battle Army, Nine Stars Army, Purple Exquisite Army, at higit sa 100 iba pang natitirang hukbo. Ang mga natitirang hukbong ito ay nakaranas ng labanan sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, No Return Pass Battle, at labanan sa Spatial Territory. Masasabing lahat sila ay mga veterano ng daan-daang labanan, at kasama sila bilang pangunahing puwersa, nag-recruit sila ng mga cultivator mula sa ibang puwersa upang bumuo ng Mysterious Nether Army. Ito rin ang dahilan kung bakit nakatagpo ni Yang Kai si Yu-Raming at ang iba pa rito. Bumalik sa Spatial Territory, ang mga cultivator mula sa Voidland at High Heaven Palace ay lumahok sa labanan at personal na na-recruit sa Great Evolution Army ng Old Ancestor Xiao Xiao. Maaari rin silang ituring na mga sundalo ng Great Evolution Army. Nang marinig ito, lihim na natuwa si Yang Kai. Marami siyang rutang mapagpipilian kung gusto niyang bumalik sa Star Boundary, ngunit pinili niya ang pinakamaikling ruta at gusto lang niyang bumalik sa Star Boundary sa lalong madaling panahon. Sa rutang ito, ang Mysterious Nether Territory ay isang kinakailangang ruta. Medyo natakot siya. Kung hindi siya dumating sa oras, ang Mysterious Nether Territory ay nasa malaking problema. Mapalad na ipinaalam mo sa amin ng maaga at ang Void Territory ay naghanda, kaya nang ang utos na lumikas at lumipat ay ipinasa, lahat ng puwersa sa Void Territory ay ligtas na inilikas, ngunit sa kasamaang palad. Ang maraming buhay na nilalang sa Universe World. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Bishi. Sa pagsalakay ng Black Ink Clan, ang mga nabubuhay na nilalang sa isang dosina o higit pang Universe World ay hindi maalis, kaya malamang na sila ay naging Black Ink Disciple matagal na ang nakalipas. Sinabi ni Yang Kai. Ang mga dosenang iyon o higit pang Universe World ay pininaw ko na, hindi na kailangang makonsensya si Senior. Ang Void Territory ay ang kanyang teritoryo, kaya paanong hindi ito papansinin ni Yang Kai? Nang dumating si Yang Kai sa Void Territory, partikular niyang inimbestigahan ang sitwasyon ng Voidland at nalaman niyang tuluyan na itong nawala. Alam niya na umalis si Bishi kasama ang kanyang mga tao, at sa oras na iyon, ang Black Ink Clan ay hindi pa nalulusob sa Void Territory, kaya't si Yang Kai ay nagpino ng higit sa 100 Universe World. Tumitig saglit si Bishi, hindi lubos na nauunawaan ang ibig niyang sabihin sa pagpino sa Universe Worlds. Nang magtatanong pa sana siya, biglang namutla ang mukha ni Yang Kai at iniluwa niya ang isang subo ng gininto ang dugo, ang kanyang aura ay mabilis na humihina habang siya ay bumagsak ng paurong. Nagulat si Bishi. Ang gulat na sigaw ay umalangaw mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa huli, hindi natambo si Yang Kai dahil nakaharang ang malambot na katawan sa kanyang pagkahulog. Bahagyang ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita ang isang nag-aalalang mukha. Si Yu-Raming iyon. Maraming mga figure ang mabilis na nagtipon sa paligid, ang kanilang magagandang mga mata ay puno ng pag-aalala. Asawa, anong problema? Tanong ni Yu-Raming sa nanginginig na boses. Ang Succubus Demon Saint na ito ay hindi na kumikilos na parang kanina lang, sa halip, napuno siya ng walang katapusang takot at pagkabalisa. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, iniluwa niya ang isa pang subo ng dugo, tinayin ang damit ni Yu-Raming ng gininto ang habang hinahabol siya ng hininga. Wala, ayos lang ako, nagkaroon lang ako ng kaunting pinsala. Marahang tinapik ng kanyang mga daliri ang deck ng battleship. Natigilan sandali si Bishi bago mabilis na sinabi. Paano ito maliit na pinsala? Ang iyong aura ay hindi matatag at ang iyong lakas ay nasa kaguluhan. Sinaktan ka ba ng counterattack ng Territory Lords na iyon? Pinilit ni Yang Kai na huminahon at sinabing. Ayos lang, walang seryoso. Habang nagsasalita siya ng ganito, mas nagiging balisa ang mga babae. Ngayon lang, nang patayin ni Yang Kai ang 3 Territory Lords, nasaksihan na talaga nila ito mula sa malayo. Ngayong napag-isipan na nila ito, kahit na si Yang Kai, isang 8th grade, ay maaaring pumatay ng 3 Territory Lords na magkakasunod, tiyak na nagbayad siya ng malaking halaga. Ito ay lamang na siya ay pinigilan ito sa lahat ng oras na ito, hindi nagpapakita. Healing Pill. Sigaw ni Yu-Raming habang si Soyan ay nagmamadaling naglagay ng ilang top-grade na spirit pill sa bibig ni Yang Kai. Mabilis na nag-squat si Shan Qingluo sa harap ni Yang Kai at hinawakan ang kamay nito,
Ginamit ang lakas nito para suriin ang mga sugat nito. Ilang sandali pa, kumunot ang noo ni Luo'er. Wala siyang nakitang anumang senyales ng pinsala kay Yang Kai, kaya natarante siyang tumingin sa kanya at bamulong. Asawa, ang iyong mga sugat. Napangiti si Yang Kai. Maayos na ang katawan ko, ngunit nasugatan ang kaluluwa ko. Tanong ni Zuching. Soul-shattering spike. Labis na nagulat si Yang Kai. Paano mo nalaman? Bamulong si Zuyu. Si Sir Uyang ang nagsabi sa amin. Marami siyang sinabi sa amin tungkol sa iyo. Sir Uyang. Uyang Lai. Tumango si Zuyu. Biglang natauhan si Yang Kai. Dahil ang Mysterious Nether Army ay ang natitirang hukbo ng Great Evolution Army, walang kakaiba sa pagdating ni Uyang Lai. Alam ni Uyang Lai ang tungkol sa pagkakaroon ng soul-shattering spike. Noon, sa labas ng Great Evolution Pass, ginamit ni Yang Kai ang soul-shattering spike para masaktan at pumatay ng maraming Territory Lords at 8th grade Black Ink disciples sa Black Ink Nest Space. Personal itong nasaksihan ni Uyang Lai. Sa hitsura nito, si Uyang Lai ang nag-ayos kay Yu Raming at sa iba pa sa isang maliit na koponan. Nang makitang magsasalita na muli si Yang Kai, inabot ni Yu Raming ang kanyang bibig at tinakpan ang kanyang bibig. Huwag kang magsalita ng anuman, mas mahalaga ang pagpapagaling. Bahagyang tumango si Yang Kai at nagpalit ng komportableng posisyon sa yakap ni Yu Raming bago pumikit. Napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, lahat ay labis na nag-aalala. Sa ibabaw ng universe fragment sa mga frontline, ang hukbo ng human race ay bumalik na may malaking tagumpay at ngayon ay naninirahan sa kani-kanilang mga posisyon. Ang balita ng mga pinsala ni Yang Kai ay kumalat na parang apoy. Kasama sina Uyang Lai at Wei Junyang bilang pinuno, maraming master ng 8th grade ang gustong bumisita sa kanya, ngunit lahat sila ay pinigilan ni Yu Raming at ng iba pa. Ang sabi lang nila ay kasalukuyang malubhang nasugatan ang kanilang mister at hindi komportable para sa kanya na makakita ng mga bisita, kaya kailangan muna niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Si Uyang Lai at ang iba ay natural na naiintindihan ito at nagtanong tungkol sa dahilan. Matapos malaman na nagbayad si Yang Kai ng malaking halaga para patayin ang 3 Territory Lords, bumuntong hininga silang lahat. Isang 8th grade master ang kumuha ng isang mahalagang spirit pill at iniabot ito kay Yu Raming, na sinasabi sa kanya na alagaan si Yang Kai habang si Yu Raming ay nagpasalamat at tinanggap ito. Ang sunod-sunod na pagpatay sa 3 innate Territory Lords, ang maliit na batang ito. Masyadong mabilis ang kanyang paglaki. Nilingan ni Wei Junyang ang battleship na nabuo ng pagkakatawang tao ni Bishi na may kakaibang ekspresyon. Bumalik sa Black Ink Battlefield, noong una niyang narinig ang pangalan ni Yang Kai, isa pa lang siyang 6th grade, ngunit ngayon ang kanyang paglilinang ay talagang katumbas ng kanya. Bukod pa riyan, abnormal din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang mga napatay niya ay pawang mga innate Territory Lords, malayo sa ordinaryong Black Ink Clan Territory Lords. Sa one unknown fight, kahit na ang nangungunang 8th grade masters tulad ni Wei Junyang at Uyang Lai ay maaaring hindi manalo. Gayunpaman, ginawa ito ni Yang Kai. Siyempre, sa hitsura nito, ang presyo na ibinayad niya ay hindi maliit. Lahat ba tayo tumatanda? Si Kong Chengde, ang dating regiment commander ng Southern Army ng 9 Stars Army, ay hindi napigil ang matawa. Ang mga 8th grade master na ito ay lahat namumukod tanging mga henyo sa nakaraan at nag-cultivate sa loob ng maraming taon, ngunit kumpara sa isang junior tulad ni Yang Kai, sila ay medyo mababa. Sa orihinal, ang Old Master na ito ay hindi sumang-ayon sa mga aksyon ng Old Ancestors sa huling labanan ng Spatial Territory. Biglang sabi ng isa pang matandang lalaki. Ang matandang ito ay ang dating Army Commander ng Purple Exquisite Army, Fei Yongzi. Ang 9th grade Old Ancestors ay ang bulugad ng human race, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa human race, at bawat 9th grade ay ipinanganak na may matinding kahirapan. Sa paglipas ng mga taon, ang human race ay mayroon lamang ilang 9th grade Old Ancestors, kasama ang Old Ancestors na naruroon, ang kinabukasan ng human race ay napuno ng pag-asa. Gayunpaman, sa labanan ng Spatial Territory, ang mga Old Ancestors ay hindi nagdalawang isip na mamatay. Naramdaman ng Old Master na ito na nagkamali ang mga Old Ancestor, na inilagay nila ang hinaharap ng human race sa isang grupo ng maliliit na brats, na masyadong mapanganib. Ano naman ngayon? Nilingan siya ni Kong Chengde. Natahimik sandali si Fei Yongzi bago sinabing. Marahil ang iniisip ng Old Master na ito ay masyadong kampante, ngunit sa hinaharap. Makikita natin. Sa pagkakataong ito, ang pagkilos ni Yang Kai ng pagpatay sa 3 innate Territory Lords ay halatang nagpakilos sa kanya,
Ngunit kung ang mga old ancestors ay nakagawa o hindi ng mga maling desisyon sa nakaraan ay kailangan pa ring ma-verify sa hinaharap. Ito ay hindi isang bagay na matukoy niya sa isang pahayag.